Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa afdalu salatu wa atamu taslim ala sadiqil wa'dil amin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, una sa lahat mga kapatid, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagtitipong ito ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Tanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa ating mga mabubuting gawain, at nawa ang lamig ng gabing ito, ang lupain na ito, ang tubig na ito sa baybayin ng lawa na ito, ay maging saksi sa atin sa araw ng paghukom na tayo ay nagtipon-tipon sa pagkakapatiran at nagtipon-tipon sa samahan ng pagkakapatiran at nagtipon-tipon ng kaalaman. Batid nyo ba itong pagtitipon na ito ay kalugod-lugod sa Allah, pagbibisitahan para sa Allah, at ito ay pagtitipon ng kaalaman, at ito rin ay dahil tayo ay nagmamahalan para sa Allah. So napakalaki at ng gantimpala na ating makukuha. Allahumma amin. Tanggapin ito ya Allah subhanahu wa ta'ala sa aming mga mabubuting gawain. Mga kapatid, ang maiksing aking ibabahagi sa inyo ay isang hadith na kung saan ito ay nag-uugnay na patungkol sa ating mga kamusliman. Alam natin na sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha tayo dito sa sanlibutan para sambahin siya. At gusto ng ating tagapaglikha at mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga Muslim ay nagmamahalan, nagkakaisa, nagre-respetuhan at iminibigay ang karapatan ng bawat isa. May hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay matatagpuan natin sa Muslim, Kitabu Muslim, haythu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajazu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bay ba'dukum ala bay ahad wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa fi akhir hadha alhadith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu lil muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Wa fi riwayatin ukhra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imri muslim an yahjura akhahu fawqa thalathati ayamin. Mga kapatid, ang hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi niya la tahasadu, ibig sabihin pinagbawalan tayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag tayong magkainggitan sa bawat isa. Ang inggit ng bawat isa o selos ng bawat isa ay ito ay nakaugnay na ang bawat isa ay mayroon tayo nito. Nagtataglay, hindi maiwasan ito. Kasi sabi nga ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnain. Walang inggitan maliban sa dalawa. Una, inggit na kung saan parang iniisip mo o ikaw ay nilalayunin mo na sana makamit ko rin. Ang alin? Yung inggit na yung tao na binigyan ng Allah ng kaalaman, na isinagawa, isinabuhay, ipinamalas at sasabihin mo, ya Allah, sana magkaroon din ako noon. Dahil gagawin ko rin ang katulad na ginawa niya. Yun, pwede yun. At ang kagandahan doon, kapatid, pag yun ay inisip mo na totoo sa puso't isipan mo, ang gantimpala ng taong gumagawa noon ay magiging gantimpala mo rin kung totoo yan sa puso mo. Subhanallah, ito ang kagandahan ng Islam. Yung mag-isip ka lang at magkaroon ka lang ng magandang intisyon na hindi ka naging katulad niya, pero makukuha mo ang gantimpala ng katulad ng iyong nilalayo. Napakaganda ng ating religion. Walang kawalan. So, sabi ni Propeta, huwag kayong mainggit sa ganon, maliban sa pwede. Kainggitan mo ang tao na atallahu ilma thumma allamahun nas wa huwa amila bi'ilmihi, itinuro sa mga tao at ito rin ay kanyang isinabuhay, isinakilos ang kaalaman.
Pangalawa, sabi ni propeta, huwag kayong magkainggitan, maliban na lamang sa ikaw ay mainggit sa isang tao na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman, ng kayamanan, na itong kayamanan ay kanyang ginamit para sa Allah. Ipinamigay sa mga maralita, sa mahihirap, at ganun din mismo siya ay ginamit niya ito para sa Allah. Pagpapakain sa kapwa-tao, pagtulong sa mga mahihirap, paggawa ng masjid, mga madrasa, ginamit niya sa tama ang biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya bilang ito ay biyaya. At bilang ito ay tiwala. So yun ang hasad. So ngayon, ano ba ang hasad? Dahil hindi tayo pwede mainggit, pero naiinggit naman talaga tayo, hindi maiwasan. Pero mainggit tayo dun sa dalawa na sinabi, kaalaman at ano? Yaman. Kaalaman, yaman. Ng taon ay pinagkaloob, di ba? Na ang layunin natin ay maganda sa katulad ng paggawa ng mga taong nagsagawa. Pero ang sinasabing hasad dito ng mga pantas, al-hasadu huwa at-tamanni zawal ni'mati akhika. Ang ipinagbabawal dito ni propeta na pag-inggit o selos ay yung ikaw ay naglalayunin sa iyong kapatid na kung anong biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya ay matanggal ito sa kanya. Mawala ito sa kanya. Ibig sabihin kung anong biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya, hindi ka natutuwa sa nakikita mong biyaya sa kapatid mo. At inaasam-asam mo na matanggal yun sa kanya. Yun ang ipinagbabawal ng Islam. At yun ang hindi mabuti. So, ibig sabihin mga kapatid sa Islam, kailangan natin na tayo ay gumawa lang ng kabutihan dahil para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga ganun uri ng mga gawain. Pangalawa din ay yung sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na la tahasadu wa la tanajasu. Ibig sabihin, huwag kayong maglamangan ng bawat isa. May mga tao na naglalamang sa kanyang kapwa-tao, may mga tao na dahil sa kanyang paninda ay basta lang mabenta at matapakan ng karapatan ng iba at siya ay malugi. So ipinagbabawal yun ni propeta sallallahu alaihi wasallam dahil yun ay pinagkakaaroonan yun ng puot at galit sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, maging makatotohanan, maging makatarungan at maging makatao ka. Yun ang turo ng ating relihiyong Islam. Pangatlo, sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu. Ang ibig sabihin ng tabagad, mga kapatid, ay huwag kayong magkagalitan. Ngayon, ang tanong, sino bang hindi nagagalit? Lahat tayo nagagalit, di ba? Ang nagagalit ay mula ito sa syaitan. Pero ang hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, magalit lang tayo para sa Allah. Pwede tayo magalit para sa Allah. Hadith ni propeta na sinabi niya, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala imana. Subhanallah, sabi ni propeta, sabi niya, sino man ang siya ay nagmahal para sa Allah at sino rin kung siya ay nagkamuhi, nagkagalit para sa Allah at kung sino rin siya yung nagbigay para sa Allah at sino rin yung nagpigil para sa Allah, katotohanan na kompleto niya ang kanyang relihiyong Islam. So ibig sabihin, mga kapatid, ang pagkagalit, pwede tayo magalit. Tignan natin, anong galit na ito? Galit para sa Allah o galit para sa sarili, pag-iganti o galing sa Satanas? Dahil kung bakit pinagbabawal na tayo ay magalit dahil ito ay hindi mabuti. Pag nagagalit ka, nakakapag-isip ka ng masama, nakakapagbityo ka ng salita ng masama, masasaktan ng kapwa-tao mo, at dahil sa galit, naghihiwalay ang mag-asawa, naghihiwalay ang magkakapatiran, magkakamag-anak, at nagpapatayan pa yung iba. Waliyaudu billah, dahil sa galit na ito. So, ibig sabihin, dahil tayo ay nagagalit, pero isipin natin ang pagkagalit para sa Allah. Paano mo pagkagalitan ng tao na para sa Allah? Pwede ba yan? Paano? Bawal nang gagawin ng masama. Yung tao na kaibigan mo, na alam mong gumawa ng masama, o di kaya naglilibak sa kapwa, o di kaya gumagawa ng haram, pagsabihan mo. Tapos pag hindi niya sinunod ang ano mo, payo mo, ipakita mo sa kanya na nagalit ka. Kasi ang gawain niya ay hindi mabuti, di ba? Magagalit ka sa isang tao na siya ay masama sa mga sahaba. Magagalit ka, kamumuhihan mo ang mga tao na naglilibak sa mga ulama, sa mga pantas at naglilibak at naninira sa mga namumuno. Ang taong masama ang gawain. Pero una, ipakita mo sa kanya na maganda pakikitungo mo, bigyan mo ng payo. Pero pag patuloy pa rin siya, ipakita mo na magalit ka dahil hindi na mabuti ang kanyang ginagawa. Pangalawa, pang-apat mga kapatid, sabi ni propeta, la tadabaru, huwag kayong magtalikuran ng bawat isa.
Sabi dito sa hadith na ito, hindi nalarapat sa kanyang kapatid na Muslim na hindi niya kausapin ng kanyang kapatid na Muslim sa 3 araw lang. Bawal. May hadith din ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pag yun ay nangyari, ang ating mga mabubuting gawain ay hindi na iaakyat sa langit. Sasabihin ng Allah sa kanyang mga anghel, tapusin na nila ang kanilang anumang alitan ng bawat isa sa kanila. So isipin nyo, may mga tao na magkakapatiran, magkakamag-anak, na ilibing na, hindi pa nagpatawad sa kanyang kapwa-tao. So ano na kaya yun? Ang hatol ng mga ganong klaseng tao. Mga kapatid, wallahi, ang pinakasusi nito ang ating puso. Maging dalisay tayo. Magalit, magmahal, magbigay, magpigil para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung sinasabi na minsan, ayaw mo, hindi mo nakakausapin ng tao, hindi mo itatalikuran mo na sila, dahil hindi para sa Allah. Ano? Dahil sa pera, dahil sa lupa, dahil sa inggit, selos, galit, o personal interest, di ba? So kailangan, para pa rin sa Allah. Yun. Kasi hindi yung basta mo na lang tatarikulan. Mga kapatid, ang hadith din ng propeta, sinabi niya na qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Ang lalong-lalo na ang tao na siya ay kanyang hindi na kinausap, pinutol na ang ugnayan niya sa kanyang kamag-anak. Mga kapatid, marami tayong mga kapatiran ng mga bagong pasok sa Islam. Pumasok ako sa Islam, ustad, kapatid ko, nanay ko, mga tita ko, nagmi-music, kumakain ng baboy, mayroon doon sa bahay namin na mayroong mga krus, itinakwil ko na sila, ayaw na nila sa akin makinig. Bro, sister, mali yun. Hindi dapat yun. Mahal mo pa rin sila dahil sila ikadungo mo at pakitungo mo na makitungo ka ng mabuti sa kanila. Dahil sila ay iba ang relihiyon, kamumuhian mo pa rin sila. Si Ibrahim alayhi salatu wasalam, kung paano siya makitungo sa kanyang ama na si Azar, na kinakausap niya, ya abati lima ta'budul asnam, o aking dakilang ama, pinakamamahal kong ama, bakit nyo sinasamba ang mga Diyos-Diyosan? Magandang pakikitungo, maganda ang pakikipag-usap sa kanyang ama. So ibig sabihin, Kristiyano pa rin kung sino ka, yung mga kamag-anak natin, tapos ikaw ay Muslim, makitungo ng mabuti sa kanya at bawal nating putulin ang ating ugnayan sa kanya. Sinabi dito sa huli na hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Muslim sa kanyang kapatid na Muslim ay haram. Ang alin? Haram sa iyo na ikaw ay paslangin mo ang kapatid mong Muslim, ang kanyang dugo, at kunin mo, hamakin mo ang dangal at ang kanyang yaman. Ang kanyang yaman, kunin mo na hindi mo pagmamayari, kinuha mo, nilinlang mo, dinaya mo siya, at pati na rin ang kanyang dangal. Mayroon sa atin, kamag-anak mo, sinisiraan mo, hindi mo nakita, wala kang ebidensya, pero sige pa rin tayo manira sa kanila. Waliyaudu billah. Ngayon mga kapatid, nakikita na natin ngayon sa mga pagkakapatiran, dito sa social media, nakikita natin sa bawat isa, nawa, gabayan tayo ng Allah, magkaunawaan ng bawat isa. Normal na minsan hindi nagkakaintindihan ng bawat isa, normal na minsan ng mga tao ay mayroon silang mga hindi pag-uunawaan, pero wallahi, kung totoo tayo na nagmamahal sa Allah mga kapatid, sikreto na papasok sa paraiso si Abdullah ibn Salam, na kung saan nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, maaari ikaw Abdul Aziz, maaari ikaw Abdurrahman Suwaib, at maaari ikaw Nurhaydin. Sino sa atin? Hindi natin alam. Sino nakakaalam? Ikaw at ang Allah sa ating mga puso. Tao na kung saan tanggap siya sa paraiso, sikreto ang kanyang mga gawain, hindi malaki ang kanyang pagsamba sa Allah, hindi siya nagdarasal tuwing gabi ng tahajjud, pasikreto ang kanyang mga gawain, wala siyang nakita, maliban na lamang sa siya ay bago matulog, ang kanyang puso ay limpyo o puro, na tinatanggal niya ang anumang mga puot, anuman ang mga galit, selos, o anuman ang mga hinanakit niya sa kanyang kapwa-tao. Maraming mga tao hindi makatulog, maraming mga tao nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa-tao, maraming gustong gumanti. Mga kapatid, hindi mo alam, mamamatay ka ngayon tapos inisip mo pa gumaganti ka sa kapwa mo, di ba? So ibig sabihin, sikreto yun na sinabi ni Propeta, hal turiduna aw hal ra'aytum man ahlil jannah, saksihan ninyo kung sino ang tao na paraiso, itong taong ito na papasok. At sinaksihan nila at nabanggit sa hadith na yon ang kanyang gawain, sikreto sa kanyang puso, nagpapatawad sa kapwa. Ang mga nangyayari ngayon sa magkakapatiran, ang mga ustad, mga syaikh, nagkakaroon sila ng mga iba't ibang kuro-kuro, nagkakasagutan sila dito sa social media.
Alhamdulillah, sa totoo lang, kung titignan mo ang puso ng bawat isa niyan, ang tanging nakakaalam ang Allah. Maari sila ay nagmamahalan, maari sila ay nagkakaiba ng kuro-kuro, pero hindi tayo dapat makisawsaw, hindi dapat tayo nakikialam, hindi dapat tayo magkaroon na kamumuhian mo ang isa dahil binlak mo siya at binlak siya ng isa, dahil si Satanas ang kanyang ginagawa sa atin ay ang pagkakawatak-watak ng mga kamusliman. Ang gusto ni Satanas sa atin ay magkaroon ng masamang pag-iisip sa bawat isa. Dahil kung totoo kang ulama, kung totoo kang nagmamahal sa Allah, kung totoo kang Muslim, wallahi, hindi ka nagkakaroon ng katulad ng mga nasabi ni Propeta na mayroon kang selos, galit, puot sa iyong kapwa. Normal lang na hindi kayo nagkakaisa. Normal lang na mayroon kang nabansang hadith na ikaw ay mayroon kang sariling paninindigan, mayroon kang sariling mawqif. Normal yun. Sabihin mo lang yun. Pero hindi tayo dapat darating sa hantungan na kung saan siya ay itatakwil mo na kung saan siya igagawin mo na siyang kafir, kung saan siya ay ipapahiya mo na, at kung saan siya ay tunay na iyong nang hindi mo nakakausapin o tatalikuran mo, maliban na lamang sa mga kondisyon na kung siya ay tunay na naninira sa Islam, siniraan ng mga sahaba, at sinasabi niya ang Quran ay hindi kumpleto. At maski sa Quran, mga kapatid, pati ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabihan tayo at pinagpayuhan tayo na maski ang mga kufar, nagsasabi sila ng patungkol sa Allah, wala tasubbu, wag natin din sila murahin. Sino yung mga kufar na minamaliit nila ang Allah? Dahil walang mawawala sa Allah. Maski tayo tumalikod, makisiraan sila ng mga kufar, walang mawawala sa Allah, murahin sila. Pero ang sinabi ng Allah, wag natin sila murahin din. Dahil hindi nila alam na sila ay magaganti at mumurahin nila ang Allah. Sino yun? Mga kufar yun. Ano pa kaya kung tayo magkakapatiran, di ba? Ano pa kaya kung ito isang ulama? Alam niya, batid niya, ang ugnayan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kaalaman. So mga kapatid, sana sa mga sandaling ito napulutan ng atin ng aral. Ang mga pagkakapatiran, ang pagmamahalan ng bawat isa sa atin. Sekreto lang niya, mga kapatid, maging dalisay ang ating puso. Wallahi, tandaan ninyo, may hadithang propeta sallallahu alaihi wasallam, ito lagi ko to ipinapaalala sa bawat isa sa atin. Kung gusto natin magkaroon ng tunay na liwanag, akin na nga yung liwanag na yan. Sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mga tao na makakapasok sa paraiso. Lahat makakapasok kung sino ang hindi nagtambal sa Allah, pinatawad ng Allah, mahal ng Allah. Sa paraiso, may isang mga grupo ng mga tao na naiiba ang kanilang liwanag. Ito ang liwanag. Hindi ito ang liwanag na tinutukoy ko. Importante, liwanag na kung saan kumukuti-kutitap, nag-iiba ang mga kulay ng kanilang mga kasuotan at ang kanilang mga pagmumuka sa araw ng mga pagkuko. Yaqulu alayhi salatu wasalam, hunaka qaumun fi yawmil qiyamah ujuhuhum nurun wa libasuhum nurun laysu minal anbiya wa laysu minas syuhada walakin yughbituhumul anbiya wa syuhada. Faqalu ya Rasulullah sifhum lana man haula. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hum mutahabbuna fi jalali wa hum al-mutajalisuna fi jalali wa hum al-mutajawiruna fi jalali. Wallahi mga kapatid, itong tatlo na katangian, inshallah, sana ito'y mapaloob sa atin. Sa araw ng paghukom, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang mga taong yaon ay naiiba sa mga ibang mga tao na makakapasok sa paraiso, hindi nabibilang sa mga propeta at sa mga martir. Ngunit ang kanilang liwanag sa kanilang mga kasuotan at sa kanilang mga mukha ay naiiba sa lahat. Sabi ng mga tao, o sabi ng isang sahaba, sugo ng Allah, ipabatid sa amin, isalaysay, ano ang dahilan? Sino yung mga taong yan at anong kanilang mga katangian? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila yung mga tao na nagmamahalan para sa Allah. Nagmamahalan para sa Allah. Mga kapatid, sapat na mahalin mo ang isang kapwa Muslim na katulad mo, na maski siya ay hindi mo kilala, hindi mo siya close, pero wallahi nararamdaman natin yan, mahal ko to, itong kapatid ko na ito. Dahil ang puso ang nagmamahal, dahil sa pagmamahal niya sa Allah. Pagmamahal niya sa Allah at sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sapat na yung taon yung ay hindi mo lilibakin, hindi mo siya sisiraan at hindi mo siya ipapahamak. Yun ang tunay na pagmamahal. Maraming mga tao na plastic, Tupperware. Bakit? Sabi ko na Tupperware, plastic. Kaharap mo, kaibigan mo, wallahi sinisiraan ka niya, bro. Ang daming tao nakakilala ko na kinakaibigan niya yun, kinakausap niyo, kumakain sila, nagsasama sila, tapos pagdating niya sa'yo, bro, sige to, ganyan. Sabi ko, astagfirullah, bro, hindi na ito tama, hindi na maganda. So, plastikan yun. Ang totoong pagmamahalan sa kapwa, mga kapatid, huwag mo siya sirain, huwag mo siya libakin. Anong marinig mo sa kanya na masama patungkol sa kanya, huwag mo dagdagan, takpan mo ang baho ng iyong kapatid na Muslim.
Di ba? Yun ang turo ng ating reliyong Islam. Pangalawa, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay al-mutajalisuna fi jalali. Mga kapatid, pinasaksi natin ng gabing ito. Sa liwanag ng gabing ito sa mga isda na ating mga inihaw. Sa ibinigay mo na mga isda, Abdurrahman. Doon sa pusit na ibinigay mo, Abdulaziz. Yung sa popcorn na didala ni Casey Ibrahim. Tapos, sino pa yung biko? Hindi pa natin nakain kaya yung biko. Ha? Wala pa. Totoo bang may biko? Meron pang tamukunsi. Ya Allah, napakalaking biyaya wallahi mga kapatid itong gabing ito. Biko tamukunsi. Tapos meron din akong dala na niluto ni Mrs. na champurado. Nagustuhan nyo? Nagustuhan nyo? Masya Allah, takbir. Jazakallah khair. Tapos yung tambakol ni Ismail, talagang hindi rin nagpapatalo at hindi nagpapahuli. Di ba? Tapos ano pa yung mga dala, mga pagkain? Yung adobo ni Kwan, ni Shuaib. Subhanallah. Yung mais ni ano? Yung mais ni... ano pa? Yung kanin. Yung kanin, yung kare-kare. Yung kaninang maranaw, nagmamartabat yung maranaw. Hindi daw natin nakain yung kanin niya. Gare, di ka karata ginong, ha? Ha? Wallahi, alam nyo sa Islam, yung maski hindi nagamit, maski pero nagbigay ka para sa Allah, wallahi. Importante man bro yung gantimpala, di ba? Ano pa? Yung nag-sponsor ng pastel. Yung nag-sponsor ng pastel. Oh, Masya Allah. Brother Ahmad Magno, napadaan dito sa kapatid natin. Wallahi. Yung donut, saka yung donut. Yung donut. Oh, yung donut pa. Wallahi, sinabi mo kanina, mabiyayang gabing ito. Mga kapatid, nagtitipon tayo hindi sa pagkain. Wallahi, nagtitipon tayo. Alam natin yan dahil sa pagmamahalan sa Islam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatumur rahmah wa hafathumul malaikat. Tandaan niyo mga kapatid, itong gabing ito na mapagpala, isa ito sa pinaka mabuting gabi na naialay natin dito sa Riyadh. Alas 9 na, mag-alas 10 na, tulog na yung ibang mga tao. Tignan nyo ang paligid natin, walang ng mga tao rito. Ang inaantay na lang natin dito, puntahan tayo dito ng mga pulis. Anong ginagawa nyo dyan? Bakit kayo dyan nagtatago-tago? Anong mga usap-usapin nyo? Ha? Sana nalilinig nila na ang ating pag-uusapan ay ang patungkol sa ating reliyong Islam. Pangatlo mga kapatid, ay ang pagbibisitahan para sa Allah. Magbisitahan tayo para sa Allah. Kumustahin mo lang yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, lalong-lalo na yung mga taong may sakit, lalong-lalo na yung mga kamag-anak natin na may sakit. Magbisitahan tayo para sa Allah. Kumustahin natin ang pagkakapatiran para sa Allah. Magtipon-tipon para sa Allah. Wallahi, yun ang sinabi ni Propeta na naiiba ang kanilang mga liwanag sa araw ng paghukom. Ya Allah, ipabilang nawa kami sa mga taong yaon. Allahumma amin. Allahumma amin. At sana napulutan natin ng aral ang mga gabing ito at gusto kong kumain ng biko maski busog tayo dahil baka sumama ang loob ng tao na hindi natin nakain yung biko. Dahil paborito ko talaga ang biko, mga kapatid. At mainit pa rin yung kape, di ba? Wallahi mga kapatid, maraming salamat at sana yung mga ibang mga kapatira natin dyan sa mga ibang mga Islamic Center, okay, di ba? Sa mga Second Industrial, tayo dito sa Sulay at doon sa Batha at sa mga Sarabwa, sa Shifa, sa magkakasama-sama yan. Wallahi mga kapatid, hindi man tayo nagkikita pero hindi natin alam al-arwahu junudum mujannada ang ating puso dahil sa liwanag ng tunay na pagkakapatiran sa Islam. Sana napulutan natin ang aral ng gabing ito at napabilang tayo sa mga taong pinabigyan ng Allah ng kanyang kapatawaran. Allahumma amin. Kumu magfuran lakum. Takbir! Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah.